Praise God, praise God. Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you so much, Lord, for this is the story of our life, Lord God. Serving you, giving you the glory, giving you the praise. Thank you so much, Lord God, for this wonderful time na binigay mo sa amin. And we pray, Lord God, that you will give us your word, enlighten us, O Lord God. And we pray, Lord God, that the Holy Spirit is the Lord of this service. Bigyan mo kami ng linaw sa amin pong mga mapapakinggan ngayon, Panginoon. At nais naming malinawan kami, Lord God, sa mga pangyayari, Panginoon, at maging maayos ang lahat. Salamat po aming Ama sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Tayo natin magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So yan, salamat kay Gianna. Pag-awit lang, this is my story. Is that your story? Yes. Yes, okay. Praising the Lord. Amen. Okay, so at balitang-balita sa buong mundo, mga kapatid. Balitang-balita sa buong mundo ngayon ang nangyari sa Air India. At amen po ba kayo dyan? Have you received the news? At maraming nagtanong kung ano ba yun, bakit nangyari yun. And many people are innocent, children, women, at lahat naman ay masaya. At then pagkalipas ng ilang pag-take off niya, hindi nakalipad yung aeroplano, hindi nakaangat, at wala pang 10 minuto bumagsak, and everybody died. Isa lang yung nakaligtas, nakalundag siya doon sa fire exit, at meron pang isa hindi siya nakasakay. Galit na galit siya dahil hindi siya naiwan siya ng aeroplano. Pero yung galit niya biglang napalitan ng tuwang-tuwa siya sapagkat hindi siya nakasakay. At and the rest is totally dead. Walang naiwang, walang natira. Okay? So the question of many people that I encountered after the news is, niloob ba ng Diyos yun? Yung po ba ay kalooban ng Diyos? Ganyan. So, siguro, tinatanong nila sa akin because they know that I'm a pastor and I read the Bible and I study the Word of God. Okay, hindi ko alam kung sa inyo man, meron din nagtatanong ng ganyan. Then, basically speaking, what was happened is a divine appointment. Sabi nga ninyo, divine appointment. Divine appointment. Okay. So let me read what the Word of God in Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So death is an appointment. It so happened that that day is their appointment. Okay? And Job chapter 14 verse 5 says, seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Sa Tagalog sabi niya, sa simula-simula pa ay may takda na ang kanyang buhay, at ito ay tinalaga na ng Diyos sa kanya, at yung appointed time niya hindi niya malalampasan. Okay? So his appointment is bounds that he cannot pass. So life on earth has a boundary. Amen. Ang buhay natin sa mundo ay meron pong boundary. When we say boundary is, ibig sabihin ko hanggang dyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Hindi ka na pwedeng lumampas dyan. Amen. So life on earth has a boundary that we cannot pass. In Psalms chapter 90 in verse 10 says, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon. Okay? So yung buhay ng tao is 70 years. If there is a strength, abot pa ng 80. So 70 years to 80 years is enough. Ilan taon na ba ako ngayon?
67. Tama ba yun, ma? Tensya na, nakalimutan ko. 60 pa lang. 60 pa lang. Si mama ay 69. Eh, 60 pa yan. O, 16 pa lang yan. Ano, batang-bata yan. Naalala ko nung pumunta kami doon sa China Bank. Meron kaming Bible study. Nilapitan ako ng kapatid ni Sister Ninita Uy. Tinawag ako. Hinila ako sa tabi. Sino niya kasama mo? Sabi ko, misis ko po. Ha? Kung di kita kilala, Pastor, kakasuhan kita ng child abuse. Mama yon. Mamate yon. Ewan ko narinig niya. Narinig mo ba yun, eh? Okay, meron po ba? Kung di kita kilala, Pastor, sabi niya, kakasuhan kita ng child abuse. Sabi ko, kasama ko yan. Mas matanda sa akin ng 2 taon niya. Mas lalong hindi ka pa nipaniwala. Mas hindi naniwala. Oo, tinanan ako niyan. Hindi, joke lang. Okay. Nabaligtad kami naniniwala. So, at alam niyo, lagi kami nananalo sa mga yung tawag dito, yung pag sa mga mag-asawa, baliktad. Katadiguran kami, tapos pahulaan sa amin. Kailan ang unang date niyo? Unang date namin sa sine. Yan. Ang unang pelikulang pinunod namin is Cry On yun. Hindi lang makakalimutan yun. Di ba? Okay. Hindi ko makakalimutan kasi yun yung araw na hindi ko na siya inuwi eh. Sa ibang bahay inuwi. Kay Kuya Tek ko siya inuwi. Kay Kuya Tek, yung manager ng palengke sa Pasunderat. Manager ng palengke na. Tapos yung head ng nagtatagtad ng mga karne. Bay mo, nagtulong-tulong silang dalawa at nag-ipon ng pera at binigay sa akin. Huwag mo nang iuwi yan, sabi sa akin. Okay, kasi bago tayo bumalawat dyan balikan natin itong ating topic. Amen ba kayo dyan? Okay, yan. So, kaya nga makikita natin dito na yung 70 to 80 years is enough. Sapat na yan, di ba? At sabi ni David ay yung binigyan mo kami ng buhay, 70 taon. At kung may lakas pa, abot pa ng 80 taon. Okay, pero maraming mga Kristiyano ang nakakaabot ng sobra sa 80 taon. Meron pa nga umabot ng 100 taon. Amen po ba kayo dyan? Pero kung 100 taon at pagkatapos wala na, nakahiga ka na lang, mas mabuti na umuwi ka na. Amen? Okay. So, 70 to 80 years is enough. Pero ang mga Kristiyano, mga ginagamit ng Panginoon, listen very carefully. Sino ginagamit ng Panginoon? Taas ang kamay. Ayan, okay. If you are in the music ministry, kung ikaw ay supporter ng ministry, kung ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, parang gustong bumahin. So, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain, okay, may possibility na lumampas ka pa sa 80. Amen. Or pwedeng umabot ka pa ng 100 because Moses, he reached the age of 120 years. Hindi lumabog ang mata niya. Hindi nanghina ang katawan niya. Amen? Okay. So, kung kailangan pa tayo ng Panginoon, at kung ikaw ay kailangan pa ng Panginoon, at kailangan ka pang buhay, amen po ba? Then masasabi natin na lalampas pa doon yung buhay mo sa edad na yun at magagamit ka pa ng Panginoon. Because in Philippians chapter 1 verse 22, yung binasa natin kanina lang, sabi dito ni Paul, ngunit kung sa pananatili kong buhay, sabi ni Paul, kasi ito yung sinulat niya ito, nasa kulungan siya. This is a prison epistle at hindi niya alam kung makakalaya pa siya, pero alam niya na sa prayer ng mga anak ng Diyos, sa mga kasamahan niya, makakalaya siya. Okay? Ang kaso naman niya, dahil bawal sa kanila sa lugar na yun, preach si Jesus, kanya lang wala siyang tigil, preach niya si Jesus, at hanggang sa hinuli siya, at yun, kinulong siya. Sunulit niya yung Philippians, the book of Philippians, Ephesians, Philippians, and Colossians. These are the three
prison epistles. Yan, kung gusto nyo malaman pa yung mga kwento ni Paul tungkol sa prison epistles, yan, basahin yan. Ganda yan. Okay. So, kaya nga sabi ni Paul dito, ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. So, nandito siya sa pagitan ng dalawang pagpili. Di ba? Ngayon, kung hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, verse 23, sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling na si Kristo. Ang ganda naman. Gusto niya, alis na ako sa buhay na ito para makapiling ko na ang Panginoon. Yung pinupuri natin dito, yung inaawitan natin, yung niluluwalhati natin. Gusto mo makita mo na sa akin. Diba? Okay? Ang ibig ko sa ay pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makakabuti naman sa inyo. So hindi na sa kanya, kundi doon sa mga members niya. Doon sa kanyang mga tinutulungan para makapanampalataya pa sa Panginoon. Makakabuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kung ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Now, he is one of the key to a long life in serving the Lord. Amen po ba? Kung may intention ka pang magpagamit sa Lord, ahaba pa ang buhay mo. If you have the intention, Lord, gamitin mo ko, then God will give you. If God will answer your prayer, papain yung buhay mo. Amen. Alam ba ninyo si Aaron? Kilala niyo si Aaron, di ba? Yung kapatid ni Moses. The high priest. Kapatid ni Moses sa ni Miriam. So si Aaron ay nang pinaalis ng Diyos kay Moses yung priestly breastplate ni Aaron. Kasi si Aaron as high priest, meron siyang priestly breastplate bilang saserdote. Suit-suit niya yan. Na kapag merong message ang Diyos sa kanya, ay nagliliwanag yung bato na yan. At meron siyang sasabihin ng Diyos. Okay. So nung pinagawa o pinaalis ng Diyos kay Moses yung breastplate na yun, doon mismo sa kinatatayuan niya, namatay siya. Ibig sabihin, tapos na yung ministry niya. So, sinabi ng Diyos, Moses, isama mo si Aaron. Sapagkat may papalit na sa kanya. Then, sabi ng Diyos kay Moses, tanggalin mo na yung breastplate ng priestly breastplate ni Aaron. Pagtanggal ng priestly bracelet ni Aaron, doon mismo sa kinatatayuan niya, bumagsak siya, patay. Okay? Numbers chapter 20 verse 26. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo kay Eleazar at doon na mamamatay si Aaron. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Umahon sila sa bundok, nakita ng buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad niya ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. At si Aaron ay namatay naroon. Sina Moises at Eleazar ay bumaba na ng kapatagan. So upon retirement in the ministry, Aaron died. Upon retirement in the ministry, Aaron died. Meron akong nabalitaan sa Tondo, binayita sa akin ng isang kaibigan kong pastor doon. Sabi niya si pastor, habang nagpipreach siya, tapos nagpaalam siya. Then mismo doon sa pulpito, nangudgud siya, patay. Tapos yung ministry niya. So nagulat sila lahat. Sapagkat nung nagpaalam siya, yun, namatay siya. So upon retirement in the ministry, Aaron died. Merong isang pastor na nagsabi sa akin,
Okay, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Okay? Kasi kilala niyo siya. Oo. Para ma-preserve naman yung kanyang pangalan. Ano? Okay. Sabi niya sa akin, at the age of 40, Bishop, magre-retire na ako. At the age of 40, magre-retire na daw siya sa ministry. Then what's next? Sabi ko sa kanya, ano susunod, Pastor? Private life ko na. Nagulat ako nung sabi niya sa akin na at the age of 40, magre-retire na siya. Then ang kasunod doon is private life niya na. I asked him, may private life ka ba? Tapos si Jesus sa private life. Siguro nagulat siya sa tanong ko, meron ka bang private life? Ano yun? Employee-employee relationship lang. Okay? You are owned by God. Sabi ko sa kanya, you are owned by God. Anong private life ang sinasabi mo? Once you decided to follow the Lord, wala ka ng private life. Amen. That life is owned by God. Yung buhay na yan, pag-aari na ng Diyos yan. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, sino mang susunod sa akin, iwanin niya ang kanyang asawa, mga anak, mga magulang, at sumunod sa akin. Sino mang hindi mag-alin ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. You have to die to yourself before you can follow the Lord. If you are not willing to die to yourself, you are not worthy to serve the Lord. Okay? So sabi ko sa kanya, may private life ka ba? Once you decided to follow the Lord, wala ka ng private life. Dahil that life is owned by God. Nakatingin siya sa akin, nananakay yung mata niya. That life is owned by God. So sana hindi ka nagsimula. Sana hindi ka na nagsimula. Tinanggap mo siya as your Lord and Savior. Pagkatapos sabi mo magsiserve ka sa Kanya, how many years? Tapos nun, private life mo na. Oh, yung pastor, sabi ko sa kanya. Dahil ako naman ay bishop at siya ay pastor at siya ay nagsasabit sa akin. Sabi ko, anong private life na sinasabi ko? Wala kang private life. You know the illustration of the master and slave relationship? For the slave of the master, obedience is not an option. Amen. For the slave of the master, Christ is the master and we are the slave of Christ. Obedience is not an option. Ulitin ko. Para sa ating lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, para sa ating lahat ng mga tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, obedience is not an option. Susunod ba ako o hindi? Susunod ba ako o hindi? Kung ganyan ang attitude mo, huwag ka nang magsimula. Because once you decided to follow the Lord, iwanan mo na yung buhay mo nakaraan. Amen. Tatalikuran mo na yan. Hindi na ikaw ang may-ari niyan. Eh bakit yung pinapreserve mo yan? Para saan? If you are owned by God, remember, obedience is not an option. So that is the slave relationship. Yun ang napakaganda niyan, kapatid. Ang slave, wala siyang problema sa lahat. Lahat ng kailangan niya, sagot ng master niya. Amen. Ano pa problema ni slave? Mula sa paa, hanggang sa ulo, lahat yan, sagot ng master niya. Kakainin niya, daramitin niya, at kung mag-aasawa siya, ang master din ang magbibigay sa kanya ng mapapangasawa niya. Okay? Ibig sabihin, wala siyang choice but to follow the master. So, wala siyang problema. Bakit nagkakaproblema tayo? Bakit nag-aalala tayo sa maraming bagay? You know what the reason is? Kasi we own our lives. Kulang pa tayo ng submission sa Panginoon. Lord, ikaw ang may-ari ng buhay ko. Ako pala may-ari ng buhay mo eh. Bakit nagpo-problema kami dyan?
Bakit pinoproblema mo kakainin mo? Problema ko yan, hindi mo problema yan. Yes. Bakit pinoproblema mo ang kalusugan mo? Problema ko yan, hindi mo problema yan. Sagot ko yan. Amen. Bakit pinoproblema mo, titinan mo? Problema ko yan, hindi mo problema yan. That is a master-slave relationship. If you consider yourself as the slave of Christ, then wala kang problema. Then everything is the Lord's. Sa Kanya lahat. Siya lahat yan. Amen. Pati ka mapapangasawa mo, siya magbibigay sa iyo. Alam mo na wala ba ang karapatang pumili? Meron naman. Pero pipiliin mo yung gusto niya. Ang ganun pa rin yun. Dahil kapag pinili mo yung gusto mo, lagot ka. Baka walang blessing yan. At huwag kang magalala. Dahil yung pinili ng Diyos para sa iyo, ipagugusto sa iyo ng Diyos yan. Amen. Sabihin mo nga sa katayo mo, ipagugusto yan ng Diyos sa iyo. Amen. So that is the slave and master relationship. Wala siyang problema. Magkakaproblema ka sa bahay, bakit? Kasi hindi siya may-ari ng buhay mo. Nagkakaproblema ka sa pagkain, bakit? Kasi hindi siya may-ari ng buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala tungkol sa kakainin, iinumin, daramitin. Lahat yan, idadagdag ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Actually, pandagdag nga lang ng Diyos yan. Para magbumili ka ng isang mani, pabili nga po ng mani, kahit di mo sabihin, dadagdagan eh. So yun ay pandagdag lang ng Diyos. Di ba sa English, ano yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Let the Lord be your king and His righteousness your righteousness. Seek the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano yung all these things? Kakainin mo, daramitin mo, iinumin mo. Lahat yan ang inahabol ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Kakainin nila, iinumin nila, daramitin nila. Lahat yan ang inahabol ng mga hindi nananampalataya sa Diyos. Pero kayo, sabi niya ganyan, yung mga ibon sa parang, nagtatanim ba sila? Hindi naman. Pero pinakakainin nila naman. Kayo pa kaya? Eh, mas higit kayo sa ibon. Hindi naman namatay si Kristo para sa ibon. Hindi namatay si Kristo para doon sa puno, sa halaman na tutubo ngayon, mamumulaklak, pagkatapos bukas patay na. Igagatong na. Anong presyo ng buhay mo? Gano'ng kamahal ang buhay mo? Alam mo kung magkano ang presyo ng buhay mo? Dugo ng anak ng Diyos ang binayad niya para bilhin ka. So every time that we encounter problem financially, minsan nandiyan na yung kulang na, walang bigas, ganyan. Huling saing na. Sabi ni Mama, huling saing nito, at mamaya magdarating na yung mga anak mo. So yuyuko ako, sabi ko, Lord, narinig mo, huling saing na daw. Hindi huling saing yan. Ubusin mo muna yung sumaya doon sa lalagyan, kasi pag may naiwan pa dyan, malalagay sa ilalim niya. Para pagpasali ng bago ng uli niya. Hindi ko na sinabi sa kanya, kinusap ako na Lord. Hindi, huwag ka na mag-alala. Meron niya. Umayaman ko, di dumating na yung blessing. Amen po ba? So, anong meron? Anong meron sa'yo? Remember, Christian, you are owned by God. 2 times. 2 times you are owned by God. First is when He created you. The second is when He redeemed you. Amen. 2 beses kang pag-aari ng Diyos. Una nang nilikha ka niya. Pangalawa nang tinubos ka niya. You are owned by God. I am owned by God. Amen. So obedience is not an option. Obedience is your life. Amen? Obedience is our life. Balikan natin yung nangyari doon sa sa Indian AI. Yun, okay. So, kailan lang bumagsak yun, di ba? So, Ecclesiastes chapter 3 verse 2 says, "A time to be born
and a time to die. A time to be born and a time to die. May oras ng pagsilang, may oras ng pagkamatay. Madalas na sinasabi natin kapag may namatay, oras niya na yun. Pero kung makaligtas siya, hindi pa niya oras. Hindi ba? Tama ba kayo dyan? And that is a connotation ng buhay. Kapag ka namatay, ay oras niya na yun. Pero hindi namatay, ay hindi niya pa oras. Okay. Kung kalahati lang namatay, ay di kalahating oras lang yun. Okay. Ayan. Okay. The question is, paano yung nangyari sa Air India? Kailan lang at sa iba pang mga ganong pangyayari katulad ng Cebu Pacific. Yung Cebu Pacific ay nag-take off siya, tapos doon sa dadaanan niya ay mayroong ulap na makapal. Then hindi naman siya pwedeng bumagal o kaya mag-stay doon sa para lumampas yung ulap. So, siyempre, pinaanan niya yung ulap, tumago siya sa ulap, bumangga siya sa bundok. Walang natirang buhay, lahat patay. Okay? Kaya ang question doon ano yung altitude na yun? Gano'ng kataas yung inabot nila? Bakit gano'n? Bumangga yung dito sa Pilipinas nangyari yun. So, kaya hanggang doon na lang yung buhay nila, sabi ng iba. Di ba? Kapag namatay na yung tao, hanggang doon na yung buhay niya. So, yung nakaligtas, hindi niya pa oras. At yung naiwan sa flight, hindi pa rin yung oras. Amin ba kayo dyan? In Acts chapter 17 verse 28, sabi rito, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Ano itong hawak ng Diyos? Hawak niya yung buhay mo, yung buhay ko, pagkilos mo, pagkilos ko, pagkatao mo, pagkatao ko. Hawak niya ito. Ang buhay, pagkilos at pagkatao, hawak niya ito. So no wonder kung bakit may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Diba? Tapos yun pala, nililigtas tayo ng Panginoon. Dahil bawat hawak nga niya yung buhay ng bawat isa, yung pagkilos ng bawat isa, ating pagkatao. Amen. Yung nakaligtas, hindi kaya nilagay siya ng Diyos doon sa malapit sa fire exit. Tapos binigyan siya ng Diyos ng pag-iisip na agad, bantayan mo yung fire exit. Kaya agad nakalundar siya. O yung nalate, galit na galit siya, traffic siya, ganito, ganyan, di ba? Na-delay siya sa bahay nila, galit na galit siya. Pagdating doon, wala na, nakaalis na yung aeroplano, galit na galit siya. Pero nung nabalitaan niya, bumagsak yung aeroplano, ako nagluluntag siya, tuntua siya, iyak siya ng iyak siya, thank you siya, thank you sa Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Pinanaw siya, pinagsigawan niya pa doon sa airport, di ba? Nalate siya, nalate ako rin. All things work together for good to them that love the Lord. Hindi ko sinasabing hindi mahal ng Diyos yung mga namatay. Pero hawak ng Diyos yung buhay ko, yung buhay mo, yung pagkilos mo, pagkilos ko, yung pagkatao mo, pagkatao mo. So kung naniniwala ka dyan, ugalain mong palaging manalangin dahil hindi mo alam. May mga umalis ng bahay, hindi na nakauwi ng buhay. May mga natulog ng gabi, hindi na nagising ng umaga. May mga kumakain ng masarap na pagkain, hindi na natapos yung kinakain. So sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, nagpaalam siya. Doon sa 2 Timothy. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, ako iaalay na, dumating na ang oras ng pagpano ko sa buhay na ito. Iaalay na daw siya. Kaya paano niyo nalaman yun? Di ba pwede palayain mo na siya ng Diyos at gumawa pa siya ng kung ano-ano? Di ba? Sabi niya kay Timothy, ako iaalay na, dumating na yung oras ng pagpano ko sa buhay nito. Sabi niya ganyan. So, balikan natin uli yung tungkol sa Air India. Ang tanong, pinagsama-sama ba ng Diyos yung lahat ng mga mamamatay na nung oras na yun at nung araw na yun? Dahil isang aeroplano lang sila. Kaya nangyari doon sa barko ng Titanic.
Kagaya ng nangyari doon sa barko ng dito nangyari. Doña Paz. Diba? Okay? Nadaan ako doon sa libingan ng mga namatay sa Doña Paz. Sabi ni Mama, marami daw dyan mga damit lang ang nakalibing. Kasi hindi nakita yung bangkay. Baka pinagpiyesta na ng mga pating yun. Ha? Mga kinain ng pating, kinain ng mga isda, mga galunggong, at yung mga galunggong, mga isda na kain nyo na. Masarap eh. Baka hindi na kayo kumain ng isda. Matagal na yun, kapatid. Amen po ba? So pinagsama-sama ba ng Diyos lahat yung mga tao ngayon? Isahan lang? Yung mga namatay sa gyera, sa digmaan, nasabugan ng missile, pinagsama-sama ba ng Diyos yung ngayon? Okay? So listen. Kung individually hawak ng Diyos ang buhay ng bawat tao, as according to Acts chapter 17 verse 27, yun bang nangyari ay hindi aksidente? Yung nangyari ba na yun is not an accident? Kung tama nga, yung Job chapter 14 verse 5, nilagyan mo ng hangganan ng buhay ng bawat tao at walang makakalampas dun sa hangganan inilagay ng Diyos. So kung tama nga yung Job chapter 14 verse 5, hindi nga talaga yun aksidente, kundi itinakda ng Diyos. Hindi aksidente yung nangyari, kundi tinakda ng Diyos yun. Pastor, paano po yung mga maliliit na mga bata? Sabi sa akin ng isang kapatid, paano po yung maliliit na mga bata? Nadamay lang po ba sila? Nadamay lang po ba yung mga yun? Diba? Baka mamaya yung piloto lang talaga mamamatay, kanya lang dahil namatay siya, o di. Kaya nga dalawang piloto eh. Para kapag natigok yung isa, meron pang isa. Ang pangit naman yun, sabay sila natigok. Diba? So, tas kasama, hindi kayo nadami yun. Hindi kaya may isa lang doon na dapat kukunin na. Pwede naman siyang kunin ng Diyos sa upuan niya, atakin siya sa puso, di namatay siya. Diba? Yung piloto, atakin sa puso, namatay. Meron pa ng isang piloto. So, titingnan natin yung eksena. Okay? So, yung tanong ay, hindi kaya pinagsama-sama na ng Diyos yung lahat na mamamatay na ng oras na yun? At pagkatapos sila, isa ang kinuha ng Diyos. In the book of Isaiah chapter 57, verse 1, listen very carefully. Ang taong matuwid, yun may katabi mo. Yan. Matuwid yan, kasi anak ng Diyos yan. Amen po ba kayo dyan? Ang taong matuwid, kahit na pumanaw, walang nagdaramdam. Yan, okay. Ang pagpanaw niya ay palaisipan. Ang bait-bait naman yung bakit namatay, di ba? Ganun minsan kadalasan, ang bait niya. Kahit na kulo ko yan, mabait pa naman yan. Di ba? Magnanakaw sa lugar. Pinatay, huwag mabait yan. Baka takot lang silang mamulto. Okay. So, sabi ng Panginoon, ang taong matuwid kapag pumanaw ay walang nagdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan. Pagkat ang matuwid kapag namatay ay di na maano. Sa dakong ligtas na siya, magtutungo. Ganyan ang matuwid. Nasusumpungan niya ang kapayapaan, nagiging tahimik kung siya'y mamatay. So biblically speaking, sila talaga yung RIP, yung rest in peace. Amen? Yung mga batang namatay, iniligtas sila ng Diyos sa paparating ng mga masasamang araw. Yun ang nangyayari ngayon. Yun ang nangyayari ngayon sa daigdig. Yung mga pagbabago ng klima, yung hindi pagkakaroon ng maayos na kondisyon ng kalikasan, yung hindi maayos na kondisyon ng kaisipan ng mga leaders ng bansa. Gera dito, gera dyan. Pataasan sila, bombahan dito, bombahan dyan. Paano yung mga bata? Kung kukunin ng Diyos yan, iniligtas sila ng Diyos sa tiyak na kapahamakas sa darating na panahon. So that is the RIP. The rest in peace. Amen po ba?
So balikan natin yung Ecclesiastes chapter 3, verse 2, letter A. Time to be born and a time to die. Our birthday is not an accident. Do you believe that? Your birthday is not an accident. My birthday is not an accident. And so also, our death is no accident. Mukha ng aksidente, but it is an appointment. Are you with me? Amen. Only God knows kung kailan tayo ipatatawag sa langit. Walang nakakaalam. Kung kailan ako ipatatawag ng Diyos doon, kung kailan kayo ipatatawag ng Diyos doon, maski yung asawa ko, alam niya lahat sa akin, pero hindi niya rin alam kung kailan ako ipatatawag doon. Amen po ba? Okay, walang nakakaalam. So a time of our birthday has come. But who knows the time of our departure? A time to born and a time to die. Sa pagtingin ng sa pagitan ng pagsilang sa atin at sa departure natin, anong ginagawa natin sa pagitan? Dito ka ipinanganak, dito ka alis, anong ginagawa mo? What are you doing with this middle period? Dito ako pinanganak, kung dito ako pupunin, anong ginagawa ko sa panahon nito? You know what? Let me tell you, nagpe-prepare tayo for a reward sa eternity. Amen? Nagpe-prepare tayo for a reward sa eternity. Ang buhay at pamumuhay natin ngayon ay isang paghahanda para sa eternity. So let us pray together with David. Sabi ni David, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Tulungan mo kaming bilangin namin yung aming mga araw upang ma-i-apply namin ang buhay namin sa katalinuhan. So gamitin mo sa katalinuhan yung buhay niya. Pinanganak ka, hindi mo pinili yan. Pinanganak ka sa pamilyang yan, hindi mo pinili yan. Pinanganak ka sa bansang yan, hindi mo pinili yan. Pinanganak ka na ganyan ang kulay mo, hindi mo pinili yan. Although may kapangyarihan ka pang baguhin yan, pero babalik at babalik sa dati yan. May pinanganak ka na ganyan ang bilang ng buhok mo, hindi mo pinili yan. Amen po ba? At kung ikaw ay umalis, hindi mo rin pinili yun at ayaw mo piliin yun. Amen po ba? So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Friends, wala tayong kinalaman sa una, yung pagsilang natin. At sa huli, wala rin tayong kinalaman. Pero sa pagitan noon, meron. Wala tayong kinalaman sa una, wala tayong kinalaman sa huli, at hanggat maaari, huwag mong alamin yung huli. At ayaw mong malaman yung huli. Kaya iba nagpapahula, ano puhula niyo sa akin? O ikaw ay habang buhay mo. Ikaw ay magiging mayaman. Ikaw ay unlad, makapag-aasawa ka. At magkakaroon ka ng mga anak na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. 10,000 pera mo. Ito iba ay magpahula kasi baka malaman niya. Diba? So huwag mo nang alamin. Amen po ba? Sabi mo sa kapitong huwag mo nang alamin yun. Bigay mo na sa Diyos yun. Siya na bahala doon. Amen po ba? Okay. So what are you doing? Wala akong kinalaman sa una, wala akong kinalaman sa huli, and I'm doing here is to secure my reward. Amen. So dito sa pagitan, secure your reward. I-secure mo yung gantimpala mo dyan. Amen po ba? Amen. Amen, Juno. Praise God. Wala tayong dala nang umalis tayo dito. Aalis tayo, nang dumating tayo dito, aalis tayong wala tayong dala, pero meron tayong patutuong gagawin. Ano ang gusto mong maalala sa iyo ng mga mahal mo sa buhay pag alis mo sa buhay na ito? Amen. Yung tatay ko, napakabait mo. Sayang. Sayang. Bait pa naman niya. Or, yung tatay ko, buti nga sa kanya, matik na siya. Ano ba talaga?
Secure your reward. Secure mo yung gantimpala mo. From the time of birth to the time of death, this is your, ito na ihawak mo. Sa'yo na ito. Hindi po ba? Magsisecure ka na ng gantimpala mo. David prayed. 27 verse 11 in Psalms. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the paths in a plain path because of mine enemies. Teach me, O Lord, sabi niya. And teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Who is the enemy of David? Si Goliath, kayang-kaya niya yun. Isang bato nga lang yun eh. Di ba? Yung mga kalaban niya, katulong niya ang anghel eh. Di ba? Okay. So meron ba siyang kaaway? Sino kaaway niya? Sino kalaban niya? Okay, let me say this to you. Who is the enemy? Our enemy is death. Ito ang kaaway mo, yung kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14, yang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway, at ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Amen. And that is the last enemy. Death is the last enemy. At nagtagumpay na si Kristo when He rose from the dead. Nung muli siyang nabuhay pagkatapos na siyang mamatay, 3 days after, muli siyang nabuhay. Hawak niya ang susi. Sabi niya kay John, ako'y namatay pero muling nabuhay. John, hawak ko ang susi ng impyerno at kamatayan. John, sinarado ng Diyos ang impyerno para sa iyo. Sinarado ng Diyos ang impyerno para sa iyo. Hindi ka welcome doon. Amen. Tinatanggap ka ng Panginoon. You are owned by God. And please, since that we are owned by God, obedience is not an option. Amen. Friends, death is now a defeated foe. Death is now a defeated enemy because Jesus is alive. Amen. So Paul wrote, "For to me to live is Christ and to die is gain." Philippians 1:21. Kaya ang tungkulin natin sa Diyos at sa ating mga sarili, brothers and sisters, secure your reward for eternity. At yun ang profit na inahanda natin sa buhay na ito. Amen. What we are doing now in the ministry, ito kapatid, ang pagpapatayan ng gantimpala ng Diyos sa iyo. And your position in the millennial government, pagdating ng Panginoon, pagbaba natin dito muli for the 1,000 years reign of Christ, you are the king of kings, Christ is the king, and you are the kings, Christ is the Lord, and you are the lords, and we will rule this nation for 1,000 years. Your position dito sa mundong ito na gagawin ng Panginoon ang panibagong daigdig, ang position mo dyan magdedepende sa ginagawa mo ngayon. Amen. So do your best today. Do your best today. Give your best today to the Lord. Bigay mo sa Kanya na yung best mo. Consider yourself as the servant of Christ. Consider yourself na wala kang, na obedience is not your option. Lord, saan na ako susunod? Lord, mamaya na lang. Lord, mamaya na lang. Bukas na lang, Panginoon. Hindi na muna ngayon. Saka na lang. Uy, para diktahan mo ang Diyos ng ganyan. O ikaw na maging Panginoon. At yan na, pasunurin mo.
Friends, in Christ, we have the assurance of our salvation. Amen? In Christ, we have the assurance of our salvation because the Bible says so. In Romans chapter 8 verse 1, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay hindi na hinahatulang mga karusa. Nang tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, nakipag-isa ka sa Kanya. Sarado ng judgment hall ng Diyos para sa iyo. Hindi ka na hahatulang mga parusahan. Pero yung reward, yung gantimpala, in the day of judgment, tatanggapin yung gantimpala. Amen po ba? So, wag po tayong mapagod na maglingkod. May naghihintay sa ating gantimpala sa bawat isa sa atin ng mga naglilingkod sa Panginoon Jesucristo. Kung dumating na yung oras ng appointment natin, hindi tayo matatakot dahil naka-ready na tayo. Amen. Naalala ko nung bago kami mag-asawa ni Sister Nati. At hirap na hirap ako sa pagtatrabaho kasi gusto kong magtrabaho sa abroad. So sabi sa akin ng uncle ko, pinsan ng mama ko, sabi niya, mag-apply ka na lang sa Saudi. Mag-apply daw ako sa Saudi. Sabi ko, ano ma-apply yan? Sabi niya, sige, mag-apply ka. Alam mo yun, nag-apply ako. Nag-apply ako is janitor. Nung nakita niya yung application form ko, sabi, bakit janitor lang? Wag yan, sabi niya, palitan mo. Gawin mong electrician. Gawin mong foreman, ganyan. Ganun. Sabi ko, uncle, babagsak ako. Sabi ko sa kanya, babagsak ako, wala akong alam dyan. Hindi ka babagsak. Sabi ko, uncle, babagsak. Hindi ka kasi babagsak. Paano ako hindi babagsak? Ako mag-interview sa iyo, paano ka babagsak? Gulat ako. Talaga, uncle, huwag ka na maingay. Ako mag-interview sa iyo, kaya hindi ka babagsak. Hindi ako marunong, huwag ka na mag-interview, huwag ka na mag-aral. Patuturuan kita lang, sabi niya. Basta umalis ka. Bagoy ng buhay mo, sabi niya kanya sa akin. Kanya lang, nagkasakit yung asawa ko eh. Hindi na ako tumuloy. Amen. Mamimiss ko yun. Kaya talaga, mga puso talaga kayo. Yan. Pero hindi ako natuloy talaga. Okay, kasi pero inassure niya sa akin, hindi ka babagsak. You know, kapatid, when it comes to the judgment hall of Christ, when you come to the judgment hall of God, huwag kang mag-isip kung ma-impyerno ka. Hindi ka ma-impyerno. Bakit ba, Panginoon? Nasa akin ka. Nasa iyo ang aking presensya. Di ba? Sabi ng pastor namin noon, si Pastor Gus, kung susunugin ko ang katawang ito, at narito si Kristo, susunugin ko rin ba si Kristo? Hindi ka susunugin ng Diyos sa impyerno dahil nasa iyo si Kristo. Amen! Palakpakan mo ang Panginoon. Pero sabi niya, pero maglingkod ka. Kasi baka pagdating doon sa kaharian ng Diyos, ikaw lang ang walang corona. Kakahiya naman yun. Bakit po ka ng corona? Amen po ba kayo dyan? Nalala yung preaching ni Pastor JP, yung crown, yun yung ipunin natin. Amen po ba? Kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, friends, hindi mo alam kung ano yung, hindi mo hawak kung kailan ka pinanganak. At ayaw mo na rin hawakan kung kailan ka alis. Ito sa iyo ito. Amen po ba? Yung pagitan nito. Dito ka mag-iipon ng reward. Dito ka maghahanda sa gantimpala. And your objective, and my objective, and upon facing the King of Kings, is to receive my reward. Friends, prepare your hearts for the reward niya. Amen? Sige, tayo po yung mukusan na rin. Maaari ka makipag-usap ngayon sa Panginoon in silence. Kausapin mo siya.
alam mo na na hindi pala ikaw ang may hawak ng buhay mo. At di ko din alam kung kailan ang alis mo. Everything is in accordance to the will of God. Pinanganak ka according to the will of God. At alis ka according to the will of God. There is no such thing as accidental death, as there is no such thing as accidental birth. Walang aksidenteng isinilang sa mundo. Kahit sabihin natin, o yung nirape, paano yun nabuntisan ng rapies? Hindi pa rin aksidente yun. Dahil meron siyang sariling fingerprint. Meron siyang sariling identity. Yung bata. Everything in this life was orchestrated by God. Everything. Your life, my life, and all of us, hawak ng Diyos yung buhay natin. Yung buhay mo, pagkatao mo, pagkilos mo. Then you can pray to God, God, tulungan mo. Bigyan mo ko ng katalinuhan, gamitin ko yung bawat araw sa buhay upang mabigyan kita ng karangalan pagdating ko dyan sa iyo. Friends, the Lord loves you so much. Hindi ka niya hinayaan na nandiyan ka sa labas at kagala-gala. Hindi niya hinayaan na ikaw ay matulad sa iba na papasyal-pasyal lang. Nasa labas lang at tambay-tambay para walang direksyon ng buhay. Niloob niyang makilala mo siya as Lord and Savior. Ginising ka niya kaninang umaga, sinabi sa iyo, anak, bumangon ka na, sasamba ka pa sa akin. Anak, gumising ka na, maligo ka na, bihis ka na, puntahan mo ako sa church, magkita tayo doon. Friends, what we are doing now is a preparation sa pagharap natin sa Kanya. Remember, hindi tayo harap sa Kanya para matakot. Harap tayo sa Kanya para magalak, para masaya, para matuwang makita natin ang Panginoon mukha at makita natin siya lahat ng mga anghel ng Diyos na nakapaligid sa Kanya, makasama natin magpupuri sa Panginoon. Ang sarap-sarap ng praise and worship natin dito. At ito'y taste pa lang, patikim lang sa atin ng Diyos yan. Amen. Pagdating natin doon, non-stop praise and worship niya. Friends, ginising ka kaninang umaga at sinabi sa iyo, anak, punta ka na sa church, usap tayo. Pinagpala ka ng Diyos sa buong linggo, binigay sa iyo yung kailangan mo at sinabi sa iyo, anak, bigay mo na sa akin yung para sa akin para magamit sa church. Para lumago, lumanda yung simbahan na pinagtatausan niyo. Pinagaling ka ng Panginoon sa karandahan mo at sinabi sa iyo, anak, magaling ka na para ipaglingkod mo sa akin yung katawan mo. You are owned by God. I am owned by God. We are owned by God. Amen. Let us give thanks to God. Pwede ba tayo tumingin lahat? And let us sing, give thanks with a grateful heart. Oh yes, Lord God. To the Holy One.
another. And Lord, bigyan mo siya ng wisdom na magamit niya ang buhay nito para sa iyo. And that will be your prayer. Lord, bigyan mo siya ng wisdom para gamitin niya yung buhay nito to glorify you. Yes. Find your partners. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sige dyan sa katay mo. Magharap kayo. Buwakan mo yung kamay niya. Dalawang kamay. Tapos mag-pray. Pag-pray mo siya, Lord. Bless mo po yung kasama ko. Yung nakawakan ko ngayon na kamay. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, para gamitin niya yung buhay na ito para sa pagwalatian. And God will bless you. Thank you, Lord. Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning, Lord God. Narinig mo yung prayers ng bawat isa. Praying for one another, Panginoon. Turuan mo kaming bilangin namin yung mga araw namin, Panginoon. Tulungan mo kaming bilangin namin yung mga araw namin upang ma-i-apply namin sa katalinuhan ng bawat araw. And teach us, Lord God, that obedience is not an option. Obedience is a command. Obedience is a privilege, Lord God. It is our privilege in the King of Kings to the King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, obedience is not an option. Yan po yung sinabi mo kanina. Teach us to humble ourselves, Lord God, like our Lord Jesus Christ. He humbled himself and he obeyed. Even unto death, he obeyed the Father. He prayed in the Garden of Gethsemane, Father, if it be thy will, let this cup pass from me. But let not my will be done, let your will be done. Friends, God is the Master. Christ is our Master, and we are His slave. At wala kang problema. Hindi mo problema yung pinoproblema ng mga taong wala kay Kristo, sapagkat mayroon nagmamayari sa iyo. Ang Diyos ang nagmamayari sa iyo. Sagot niya ang lahat sa buhay mo. Thank you, Lord. Kagalingan mo, pangangailangan mo, kalusugan mo, pangangailangan ng pamilya mo, siya ang sumasagot niya. Father, we thank you so much, Lord God, and we ask you, Father God, to bless your people, Lord. Hayaan mong mag-sink sa aming lahat ang katotohanan ng sinasabi mo, Diyos, that you are our Master and we are your servants. At as a Master and Servants relationship, wala po kaming problema. Because sagot mo ang lahat, sagot mo ang lahat, Diyos. Thank you so much, Lord God, and I pray for your people, Lord God. Bless mo po ang bawat isa. At sa paglabas namin sa bahay sampang ito, tataglayin namin ang katotohanan mo. Ikaw ang may hawak sa buhay namin. Ikaw din ang magtatapos nito, Panginoon. At ang pagitan nito, Diyos, hayaan mong ipaglingkod pa namin sa iyo. Maraming po salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, Diyos. Bless mo po ang bawat pamilya. I-bless mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Pagkalooban mo ng katumparan, Panginoon. Salamat po sa iyo. At aming pong dalangin, O Lord God, na iyo pong buksan ang mga opportunities ng pagpapala mo sa bawat isa. Kaya kung makita ng lahat, Panginoon, magandang biyaya na inihanda mo na sa bawat isa. Sa daigdig nito, sa buhay ito, at mapaglingkod ka namin. Patuloy, Panginoon, sa pamamagitan ng aming kalakasan, ng aming buhay, ng aming mga talento, Panginoon, ng mga kaloob na binigay mo sa amin. Maraming po salamat naman. Ating itaas ngayon ang ating mga kamay. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. At ngayon ay tanggapin natin masaganang biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon at samahan kanya hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at pagkikisan ng banal na Espiritu Santo, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Tayong lahat ay magsabi ng Amen.